Meron po tayong namomonitor din na cloud cluster kumpul ng ulap dito po sa pagitan ng West Philippine Sea and South China Sea. Minomonitor natin ito dahil posible ito maging low pressure area sa mga susunod na araw at inaasahan po na maaaring mag-divert ito ng mga pag-ulan. Yung mga kaulapan dito sa may parting Palawan ay magtungo po dito sa may area po ng low pressure area. So ibig sabihin malaking bahagi pa rin ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Para naman po sa mga sea travel suspensions, wala tayong inaasahang gale warning sa mga susunod na araw. Specifically dito sa may western side, asahan yung hanggang 3 metro taas ng mga pag-alon. Kapag meron tayong thunderstorms, delikado pa rin ito sa small sea vessels. Samantala, itong si Bagyong Aghon, wala na siyang direct effect, subalit bahagyang pinalalakas nito yung ating southwest monsoon or habagat, lalo na po sa western section ng ating bansa. Samantala, meron po tayong namomonitor din na cloud cluster kumpul ng ulap dito po sa pagitan ng West Philippine Sea and South China Sea. Minomonitor natin ito dahil posible ito maging low pressure area sa mga susunod na araw at inaasahan po na maaaring mag-divert ito ng mga pag-ulan. Yung mga kaulapan dito sa may parting Palawan ay magtungo po dito sa may area po ng low pressure area. So ibig sabihin, malaking bahagi pa rin ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan. Ang dala po ng southwest monsoon ay paminsan-minsang mahina hanggang malakas na ulan plus may mga pagbugso din po ng hangin. So yan sa mga karanas ng mga pag-ulan ay ang Ilocos Region, Metro Manila, dito rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, pababa ng Western Visayas and Mimaropa, pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend. Diniklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng rainy season or tag-ulan sa ating bansa. Mas dadalas na yung mga pag-ulan lalo na po sa western sections ng Luzon and Visayas. At ilan sa mga possible weather systems, intertropical convergence zone lalo na sa bahagi ng Mindanao, southwest monsoon or habagat. At hindi rin natin inaalis yung chance sa mga low pressure areas. Meron din tayong possible na frontal system sa may norte and tropical cyclones or bagyo sa susunod na 4 hanggang 5 buwan. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan naman yung bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga. Sa tanghali nandiyan pa rin yung mainit at malinsangan na panahon at sa dakong hapon hanggang gabi ay magiging makulimlim at may chance rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa gitnang bahagi nito sa Socsadjen at dito rin po sa may northern Mindanao. Kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Habang malaking bahagi po ng Visayas, kabilang na rin po ang Western Visayas kung saan nagkaroon ng madalas na pag-ulan itong mga nagdaang araw. Bubuti ang panahon, mababawasan ang mga pag-ulan, pero nandyan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas ang mga afternoon or evening thunderstorms dahil naman sa easterlies. Sa ating mga kababayan po, sa natitirang bahagi ng Palawan, asahan pa rin na makulimlim na panahon at may mataas din na tsansa ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang gabi. Epekto yan ng southwest monsoon, kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, meron tayong bahagyang maulap na kalangitan sa umaga, pero may tsansa rin ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na po sa hapon hanggang sa madaling araw kinabukasan. May mga pag-ulan rin naman po dito sa western section ng Luzon dahil pa rin sa southwest monsoon or habagat. Ilan sa mga lugar ay ang Ilocos Region, Bataan, dito rin po sa may Zambales, pababa ng Occidental Mindoro and northern portion ng Palawan, habang dito naman sa may extreme northern Luzon sa Batanes and Babuyan Group of Islands, meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto naman ng frontal system o yung banggaan po ng malamig at mainit na hangin. Kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mas mainit din na panahon ng iiral sa susunod pa na 3 araw. Epekto yan ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean, so maaaring magkaroon agad ng monsoon break dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, nasasamahan din ng mga saglit na ulan lalo na sa eastern Visayas. Temperature natin sa Metro Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. At gaya po ng nabanggit ko kanina, simula po sa May 31 hanggang sa weekend, sa unang 2 araw po ng Hunyo, ay mababawasan yung mga pag-ulan natin dahil posible ma-divert nga dun sa low pressure area itong habagat or southwest monsoon. Ibig sabihin, mas mababawasan nga yung mga pag-ulan kabilang na dito sa Metro Manila at simula po sa Friday hanggang sa Sunday, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap na kalangitan ng iiral, mas mababa ang tsansa ng ulan at kung meron man, mga saglit na afternoon or evening thunderstorms.
Temperature natin sa Metro Manila 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio naman may kalamigan pa rin mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. At panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit ng Friday, May 31, mataas ang tsansa ng pagulan sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. But for the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies. Over the weekend, mas malaking bahagi ng Mindanao ang magiging maaraw ang panahon, lalo na sa umaga at tanghali, at may tsansa rin ng mga pagkidlat pagkulog pagsapit po ng hapon at gabi. Temperature natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, gayon din sa may Zamboanga City, habang yung ating mga heat indices sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao, posible pa rin humigit sa 42 degrees or higher. Ito po yung dangerous levels. Pagsapit ng tanghali, yung mararamdaman ng ating katawan, so make sure po na hydrated tayo at may dala tayong pananggalang sa init. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!